Mm. So, okay. Connecting pa tayo sa... Okay. So, maganda. Relive naman tayo mga kapatid. Pasensya na po. Dahil nag-practice pa tayo. So, ito yung komentaryuhan natin mga kapatid ha. Pakita ko sa inyo. Pakinggan ninyo. Narinig nyo ba? Hindi pala. Wait muna, hindi ko na on. Balik natin. Kulang og respeto. Walay ayo. Walay ayo, simple po. Inaot nga sunod tuig kung pinapahan. Basta kayo sugyan ko na kamo, kanang inyo na ko ang bulag, walay grasya. Walay grasya. Ito mga grasya na ngayon yung ipagmusik-musikan. Nagkilo. Nakadaot pa mga adorno sa Santo Entierro. Wala ka mo'y disiplina. Way respeto. Wala pa sa ilo ha. Ang taga mga bulag ngayon yung ipangkuha. Way grasya. Way grasya. Hindi mo kapaabot. So, yan po mga kapatid, nangyari sa isang prosesyon po. Pinakita ko po na nagsisermon yung pari dahil yung mga tao kita ninyo, grabe. No? Nag-aagaw ng mga bulaklak. Nagsisermon yung pari. So, yang nakuhan nyo na bulaklak ay walang grasya yan. So, ang grasya ay nasa sacrament. Kung mangumpisal ka, you receive the sanctifying grace of God. No, hindi sa bulaklak. No, dapat ma-educate itong mga kababayan natin. Nung ako po ay nadistino po sa Our Lady of Light Parish, Loon, Bohol, so ganito din yung ugali ng mga tao every Holy Week. So yung mga tao ay lalapit sa Santo Entierro, tingnan mo, wala na pong natirang bulaklak. Di ba? Para sa Santo Entierro yan, ninakawan ninyo ang Diyos. So ang ganda sana ng design, no? Very beautiful yung pagka-design, pero anong nangyari, no? Nawala na yung kagandahan dahil naubos na yung bulaklak, mga kapatid. So, yan ang pag-usapan natin, mga kapatid. At isi-share ko din sa inyo yung mga karanasan ko nung ako po ay nadistino sa Loon, Bohol, Our Lady of Light Parish. Ito po ay very challenging sa akin at sa ating lahat po. Dahil marami sa atin na ganun pa rin yung nasa isipan at puso na may protection dito dahil itong bulaklak na ito ay galing sa Santo Entierro. Hindi po ganun. Wala pong turo ang simbahan dyan. Tinatawag po yan na pamahiin. At sa awa ng Diyos, dahil binibigyan natin ng proper catechism yung mga parokyano natin sa Our Lady of Light Parish, Loon, Bohol, sa awa ng Diyos hanggang sa ngayon wala na po
no? Na hindi po yan gawin na pamahiin dahil gagamitin nila sa pagpanagat nila, sa pagmamalakayan nila, gagamitin nila yon. At sa mga lana, langis, sa mga manggagamot, dahil effective daw yon. Pero ang pinaka-worst na manggagamot na face-to-face ko, yung mga manggagamot sa Sikihor. Na just imagine ihahalo nila pati na yung consecrated host, mga kapatid. Hindi naman maganda yun. Hindi na po yan. It is a sacrilege po. At itong superstitious belief na sa awa ng Diyos ay na-educate natin yung parokyano natin sa Our Lady of Light Parish, Loon, Bohol, at sa Holy Infant Parish, Valencia, Bohol. At sa pagrating ko dito sa Lila, sa awa ng Diyos, wala na pong ganyan. So, di ba, binibidyuhan ko na ang ganda ng mga santo. Ang ganda ng Santo Entero po. Sabi ni Sister Joy, good evening, Father. Yes, marami pa rin pong hindi na-educate. Lack of catechism, paniniwala, nakagaling, ibayad sa langis. Yun po ang totoo. Yun po yung superstitious belief ng ating mga mahal na kapatid. So dito tayo sa teaching ng simbahan, mga kapatid, regarding superstitious belief, mga kapatid. No, in Christian teaching, superstition is a distortion of true religion. Ano pala ito? Itong pamahiin na ginagawa natin at pinakita ko sa inyo, bago lang, it is a distortion of true religion. Hindi na po maganda na ipatuloy pa natin. Giving improper worship, misplaced trust. Yung pananampalataya mo, yung pananalig mo, nandun na sa bulaklak. Hindi na sa Panginoon, di ba? Or irrational practices. Irrational. Just imagine, mga iba doon ay mga guro, iba doon mga katikista, iba doon nasa simbahan, no? Iba doon lagi mga manabtan sa patay. Irrational practices. Ano po itong superstitious belief? Irrational practices. Malinaw na malinaw po 'yan, no? Sa official na turo ng ating simbahan po. Hindi ako nakapan-live sa YouTube natin. Bakit? Wait muna, mga kapatid, ha. Tingnan ko po muna. Nandito pala. Akala ko hindi tayo pag-live sa YouTube channel natin. Nandito pala, mga kapatid. Okay. So, patuloy tayo, mga kapatid. So, ano pala ito? It is a misplace of trust, irrational practices in place of faith in God. Malinaw na malinaw, ha. Irrational. Ano ba yung rason? Ano ba yung connection? Ano ba ang connection niyan? Sa pananampalataya mo. Ang ganda ng explanation ng ating simbahan patungkol dito. St. Augustine of Hippo, superstition, sabi niya sa De Doctrina Christiana, superstition is a perverse imitation of religion. Perverse, no? Hindi po naaayon, no? So, nilink niya ito sa pagan practices, astrology and magic. He strongly condemned superstition as false religion. So, malinaw na malinaw, ha. Itong superstitious belief natin is a false religion. Example, trusting omens, charms, or horoscope. So, it is watching Tabuk Mandawi, Father, si Roselyn Perez. Mayong gabi, so on. So, trusting omens, charms, or horoscopes, it is a lack of trust in God. True faith is rooted in God's providence, not signs or luck. Hindi maganda na iaalay mo yung buhay mo sa bulaklak. Dahil paswerte ito.
Paswerte. Yes, Ron Mark, hindi ka maka-PM sa atin, kindly contact. Ito po yung ibibigay ko sa iyo na contact kung gusto ka na kung meron kang tanong, kapatid. So, ito yung number, kapatid, sa mga gustong kukontak sa atin. Ito yung kontakin ninyo na number. 0915-618-7151. Okay? Tawagan nyo lang yan kapag office time lang, ha? Office hour. No, huwag nyo tawagan na kapag hindi office hour. Okay? So, patuloy tayo mga kapatid. Ano naman sabi ni Saint John Chrysostom? He preached against amulets, charms, and magical practices. Even among Christians, ina-observe pa rin yan. Some wear charms and think they are protected. This is not faith but superstition. Yan ang sabi ni Saint John Chrysostom. Na mag-ingat po kayo, ha? So he emphasized protection comes from Christ, not objects or rituals without faith. Dapat sa pananampalataya natin kay Kristo, sa pamagitan ng sacramentals, with proper knowledge and understanding. Pangalawa is the sacraments. No? Punta naman tayo ni St. Thomas Aquinas, mga kapatid. Though later than the early fathers, he systematized their teaching. Superstition is a vice opposed to true religion by excess. Ang ganda ng sinabi niya, no? Ulitin ko, ha? Superstition is a vice. Bisyo pala ito. Opposed to religion by excess. By excess. Not all religious acts are good. Wrong forms of worship became sinful. So, yung mga object na, ang iniisip nyo, magkapagbigay sa inyo ng swerte. No? Dapat blessing and graces ang hahangarin natin. Hindi yung lucky charm. Hindi yung lucky coin. Hindi yung lucky flower. No? Hindi yun. Yes po, Father, kadaghanan sa atong Katoliko, kulang jud kay balo, Milicia Halina. Yan po ang sabi ni superstition is a vice opposed to religion by excess. Malinaw, summa theologia. Si Tertullian naman, sabi naman ni Tertullian, mga kapatid, katong imong speech, imong gimension one of your speech nga if na ay member sa family nga mamatay, need ipa-confess din communion, then unsa gani toy usa para diretso sa langit din muagi og purgatorio, absolute pardon bato, need apostolic pardon igsoon, and then ask for plenary indulgence. Okay? So, una, confession, anointing of the sick, and then Eucharist. Yan po yung viaticum. And then sabihin mo sa pari, give him or her plenary indulgence. At sabihin mo din sa biktima, sa pasyente na hihingin mo yung general intention to receive plenary indulgence. And then magdasal siya ng 1 Our Father, 1 Hail Mary, 1 Glory Be for the intention of the Pope. No? So una, mangumpisal siya. Lahat ng kasalanan niya i-confess. And then, pangalawa, mag-receive ng communion dahil may sakit na siya, hindi na siya makasamba. And then, isali sa dasal yung intention ng Papa. Lalo na ngayon, world peace, ang intention ng Papa. Okay? Plenary indulgence ang hihingin mo, kapatid. Father, dili ba pwede magsulot o bracelet for fashion purposes? Pwede, God. Basta imong bracelet, walay halong superstitious belief. Igsoon. Good evening, Father. Wala ka magpadayag, ana. Wala, jud mi kay balo. Salamat. Araceli Abria. So, ginagamit natin yung social media, mga kapatid, para mabigyan tayo ng
kalinawan. Tertullian warned Christians not to mix Christianity with pagan customs. Ito po So ito po yung tinatawag na syncretism. Ihalo mo yung pananampalataya ng iba sa atin. No? What has Athens to do with Jerusalem? He opposed astrology, fortune-telling, pagan rituals disguised as religion. So the church fathers would consider this problematic if done without true faith. Believing in luck objects, lucky charms, fear of bad omens or signs, no, hindi lalabas dahil Friday the 13th, no. Si Mama Mary nga nagpakita Friday, di ba? Father, balik diri sa turil, no. Pohon. Father, usa na lang jud among kulang, matrimony na lang, pero lisod kaayo sa birth certificate na nas archive na daw, murag wala na sila record. So, pa-advise kayo sa anong gawin yan sa parish priest ninyo, kapatid. Or punta kayo sa diocese, no, kapatid. Para matulungan kayo dun sa chancery. So, consulting horoscopes and fortune tellers, treating sacramentals like medals as magic objects. Pwede din. Yung mga sacramentals, maging superstitious belief. Kung tinitreat mo yung sacramentals as magical objects. So, ano ba yung gawin natin, kapatid, to counter the superstitious belief or objects? The church fathers consistently taught, increase your trust in God's providence. Practice authentic prayer and sacraments. So, kailangan talaga na pupunta sa ating mga mahal na kaparian to receive the sacrament. Okay? Avoid anything that replace God with fear, magic, or irrational belief. Diba? Yung superstitious belief is irrational belief. No? Padre, angay bang mo dawat sa kalawat o naapa sa live-in status? Si Abu Siho, nagtanong, Jong. So, ang sagot natin, kapatid, ay pwede kapag spiritual communion prayer. Pero hindi pwede kung mangungumyun ka sa katawan ni Kristo without receiving the sacrament of matrimony, without receiving the sacrament of confession. Bago tayo mag-receive ng katawan ni Kristo, let us go to confession first. And then receive the sacrament of matrimony, regular confession, kinakailangan po. Okay? Nangumpisal kami, Father, live-in pa rin. No, spiritual communion lang, pwede. Okay? So faith, trust in God alone. The fathers called Christians to move from fear to faith. So sana po sa mga nakikinig natin ng mga followers ngayon, meron kayong natutunan sa gabing ito. So, sinagot lang natin yung nangyari sa isang parokya na nag-aagawan ng mga bulaklak. No? Sana mag-agawan kayo pagpunta sa Sacrament of Confession. Yan, it is a supernatural grace, a supernatural strength, supernatural power. Wala yon. Yung mga bulaklak decoration lang po yun. Wala po yung kapangyarihan. So, matanggap natin yung kapangyarihan kung alam lang nila. Yung kumukuha ng mga bulaklak, hindi nila alam ano ang pinakamakapangyarihan. Ang pinakamakapangyarihan, mga kapatid, kung mangumpisal ka at ikumpisal mo lahat ng kasalanan, walang kapangyarihan yung bulaklak, mga kapatid. So, God bless po. At Fighty Maria, tatak sa FD with a humble heart. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day the bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen.
Okay? So, parang walang... Live ba tayo sa YouTube channel natin? Parang... Okay, nawala yung... parang nawala yung live natin sa YouTube channel natin, ha? Insakto jud di ay Father, ako gisulti daghang nanguha og bulak. Ingko walay gahom ang bulak. Amen, wala po. Ang makapangyarihan, ang kapangyarihan ni Kristo ay nasa ano natin. Nasali ko pala remove. At sana po may natutunan kayo sa gabing ito, mga kapatid. Na-remove pala natin yung live natin. Okay? So, okay. So, fight Team Maria, tatak FD with a humble heart. God bless po. God bless.